Sampung malalaki at mapanganib na aso sa mundo. Kapag pinag-uusapan ang mga malalaki at potensyal na mapanganib na uri ng mga aso, mahalaga na bigyan diin na ang pag-uugali ng isang aso ay higit na nakasalalay sa mga pagsasanay at individual na ugali. Sa ganitong kadahilanan, ito ang 10 aso na pwedeng mabait o pwede ring maging banta sa iyong paligid. Unang lahi, Bull Mastiff. Malaki at malakas na uri ng aso na nagmula sa Inglaterra noong ika-19 taon. Umaabot ang timbang nito mula 50 hanggang 59 kg sa lalaki at 45 to 54 kg sa babae. Pwedeng umabot ang taas nito hanggang 68 cm. Sila ay orihinal na pinapalaki upang bantayan ang mga palasyo at protektahan laban sa mga magnanakaw. Taglay nito ang pinagsamang bilis at kakayahan ng bulldog at ang laki at lakas ng isang mastiff. Ang Bull Mastiffs ay kilala sa kanilang katapatan, katalinuhan at mga instinct na nagtatanggol sa kanilang pamilya. Kung hindi sinasalang ang isang Bull Mastiff sa iba't ibang mga tao, hayop at kapaligiran sa panahon ng kabataan ng aso, maaari silang maging takot o nerbyoso sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Minsan, ang takot na ito ay maaaring maging agresyon kung ang aso ay naramdamang nasasaktan sila o nako-corner. Kung wala ang tamang pagtitraining, maaaring hindi maintindihan ng isang Bull Mastiff ang angkop na pag-uugali o mga hangganan. Maaari sila magpakita ng mga ugali tulad ng pagtalon, paghila sa tali, o kahit na pangahabol at pangangagat sa mga tao o iba pang mga hayop. Ang pag-iwan sa isang Bull Mastiff ng walang bantay o pagbibigay sa kanila ng kalayaan na maglibot nang hindi naaayon sa mga pampublikong lugar ay maaaring magtaas ng panganib tulad ng agresyon o aksidente. Cane Corso, isang uri ng asong mastiff na nagmula naman sa Italia. Ito ay isang malaki at malakas na aso na kilala sa kanilang matapang na katangian at kakayahang magbantay. Ang Cane Corso ay may malaking katawan, matibay na kalamnan at matapang na disposisyon. Ang kanilang timbang ay umaabot mula 45 hanggang 50 kg. Ang taas naman nito ay aabot sa 62 hanggang 70 cm. Sa laki nito, kayang-kaya nila magbantay ng mga lupain at protektahan ang kanilang mga may-ari. Gayunpaman, tulad ng anumang malaking aso, maaari silang magdulot ng pinsala kapag hindi sila wastong naaangkop o hindi maayos na hinahawakan. Kapag hindi naiintindihan o hindi naaangkop ang aso sa mga sitwasyon, maaari silang magpakita ng agresyon. Ito ay lalo na kung sila ay hindi nabibigyan ng tamang pagsasanay at nakakasalamuhan ng mga tao nung maliit pa ito. Ang Cane Corso ay mayroong likas na kakayahan na maging mapangahas, lalo na kapag nakaramdam sila ng banta sa kanilang teritoryo. Kaya dapat kailangan ng maayos at mahusay na pag-aalaga sa isang Cane Corso. Dahil pag ito ay napabayaan, maaari sila magpakita ng katapangan laban sa ibang mga aso o tao. Akita. Dumayo naman tayo sa bansang Hapon. Dahil sa lugar na to, may asong tinatawag na Akita. Matapang, madignidad at may malalim na pagmamahal sa kanilang pamilya. Ang uri ng aso na ito ay maaaring tumimbang ng 32 hanggang 39 kg ng isang lalaki at 23 hanggang 29 naman sa isang babae. Umaabot naman ang taas nila hanggang 70 cm. Ang mga Akita ay may matinding pagkakaisa at katapatan sa kanilang mga may-ari. At karaniwan silang pinapahalagahan bilang mga mahusay na kasama. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga malalaking aso, ang Akita ay maaaring magdulot ng panganib kung hindi ito naaalagaan ng maayos o hindi nasa tamang kapaligiran. Likas sa uri ng mga asong ito ang pagiging matapang at protektibo sa kanilang teritoryo. Kung hindi sila naaasikaso ng maayos o hindi nabibigyan ng tamang pagsasanay,
Maaari silang makapanakit sa ibang mga aso o tao sa paligid na pwede mauwi sa mga hindi naaasahang aksidente. Minsan, ang mga akita ay maaaring magpakita ng pagiging dominant sa kanilang mga may-ari o sa ibang mga aso. Ito ay maaaring magdulot ng mga isyu sa pagsunod sa pamumuno ng tao sa kanilang tahanan na nauuwi sa hindi tamang pag-uugali tulad ng pagiging malikot, pangingit-ngit o pagiging labis na mapanakit. Ang kakulangan sa pagsasanay at pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao at hayop mula sa maagang edad ay maaaring magdulot ng kawalan ng kumpiyansa sa akita at maaaring humantong sa agresyon o takot. Chow Chow, isang uri ng aso na nagmula sa Tsina. Sila ay kilala sa kanilang distinktibong hitsura na may makapal na balahibo at malapugad na muka. Sa lapad at laki nito, maaaring tumimbang ito mula 25 hanggang 32 kg at lumalaki hanggang 56 cm. Ang mga Chow Chow ay may katangian na maaaring maging mapagkakatiwalaan at tapat sa kanilang pamilya. Ngunit, tulad ng ibang mga aso, sila ay maaaring magdulot ng panganib kung hindi sila naaalagaan ng maayos o wala sila sa tamang kapaligiran. Ang mga Chow Chow ay mayroong independent na katangian at kadalasang nagpapakita ng pagiging matigas ang ulo. Ito ay maaaring magdulot ng mga isyu sa pagsunod sa mga turo o pagtanggap ng pagtitraining mula sa kanilang mga may-ari. Kapag hindi naaasikaso ng maayos, napapakain o hindi nabibigyan ng tamang training, maaaring mahantong sa hindi tamang pag-uugali tulad ng pagiging malikot, pangingit-ngit ng mga gamit, o lubos na matapang na maaaring mapanakit o makakagat sa ibang hayop at tao sa paligid. Alaskan Malamute, isang uri ng aso na nagmula naman sa hilagang bahagi ng Alaska. Sila ay kilala sa kanilang malalaking sukat at lakas ng katawan. Ang lalaki ay tumitimbang mula 36 hanggang 43 kg at ang babae ay nasa 32 hanggang 38 kg. Maaaring umabot ang tangkad nito sa 66 cm. Ang matikas na asong ito ay karaniwang ginamit bilang mga sled dogs sa taglamig na panahon at may sapat na lakas para humatak ng mga kargamento. Maaaring magpakita ng agresyon kung hindi sila naaasikaso ng maayos, hindi sapat na pagkain at wala sila sa tamang kapaligiran. Kinakailangan ang matyagang pagtitraining sa mga lahi na ito dahil ang kanilang malakas na katangian ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagsunod at pagiging mapanakit. Isang katangian ng pag-uugali nito ang pagiging matigas ang ulo. Ito ay maaaring magdulot ng mga hindi pagsunod sa mga training mula sa kanilang mga may-ari. Maaari silang magpakita ng hindi tamang pag-uugali tulad ng pagiging malikot at pangangagat dahil sa kakulangan sa pagsasanay at pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao at hayop mula sa maagang edad nito. Siberian Husky. Ang Siberian Husky ay isang uri ng aso na nagmula sa hilagang silangang Siberia. Sila ay kilala sa kanilang magaganda at poging itsura, mataas na antas ng enerhiya at matibay na etika sa trabaho. Ang timbang nila ay umaabot sa hanggang 27 kg sa lalaki at 23 kg naman sa babae at maaaring umabot sa 60 cm ang taas nito. Tradisyonal na inaalagaan ng mga Chukchi ang mga Siberian Husky para sa pagpapatakbo at transportasyon sa malupit na mga kondisyon sa Arktiko. Bagaman ang mga Siberian Husky ay karaniwang mabait at maamong mga aso, may ilang mga posibleng panganib na kaakibat sa kanila pag sila ay napabayaan o hindi wasto ang pagpapalaki. Kilala ang mga asong ito sa kanilang ekspertong makatakas. Mayroon silang malakas na instinct sa paglalakbay at mag-explore. At kaya nilang maghukay sa ilalim ng mga bakod o humanap ng iba pang paraan upang makatakas kung hindi sila maayos na nababantayan. Ang Siberian Husky ay may mataas na antas ng enerhiya at nangangailangan ng maraming exercise at mental na pampalakas ng kaisipan upang maiwasan ang pagkabagot at mga mapanirang pag-uugali.
Maaaring maging magulo sila at magpakita ng hindi kanais-nais na mga ugali tulad ng labis na pag-iingay o pangingit-ngit ng mga bagay. Ang mga Siberian Husky ay may malakas na instinktong manghuli dahil sa kanilang kasaysayan bilang mga asong sled dogs. Maaari nilang habulin ang mga maliit na hayop tulad ng mga pusa, squirrel o ibon kung hindi sila maayos na tinuturuan at sinusubaybayan. Ang pagtuturo ng isang husky ay nangangailangan ng pasensya, consistency at positibong pagsasanay. Doberman Pinscher. Ang Doberman Pinscher ay isang uri ng aso na nagmula sa Germany noong ika-19 na siglo. Ang bigat nito ay umaabot sa 45 kg at lumalaki hanggang 72 cm. Sila ay kilala sa kanilang magandang hubog, matibay na pangangatawan, talino at katapatan sa kanilang mga may-ari. Ang Doberman Pinscher ay orihinal na inibreed para sa mga tungkulin tulad ng pagbabantay, trabaho sa pulisya at militar dahil sa kanilang lakas, tibay at kakayahan sa pagsasanay. Bagaman karaniwan ang itinuturing na tapat at masunurin ang mga Doberman Pinscher, may mga potensyal na panganib na kaakibat sa kanila. May reputasyon ang mga Doberman Pinscher bilang agresibo, ngunit ang katangiang ito ay lubos na nakasalalay sa kung paano sila inibreed, pinalaki at sinanay. Maaaring magpakita ito ng territorial na agresyon kung hindi maayos na naaasikaso. Maaari sila magpakita ng agresyon laban sa mga estranghero o iba pang mga hayop kung naniniwala sila na ang kanilang teritoryo ay nasa panganib. May dominanteng personalidad din ang mga Doberman Pinscher at maaaring subukan na ipakita ang kanilang sarili bilang alpha sa sambahayan kung hindi sila bibigyan ng wastong pamumuno at pagsasanay. German Shepherd. Ang German Shepherd ay isang uri ng aso na nagmula din sa Germany noong ika-19 na siglo. Sila ay kilala sa kanilang talino, katapatan at kakayahan at madalas na ginagamit sa iba't ibang mga papel tulad ng trabaho sa pulisya, paghahanap at pagliligtas at bilang mga service dogs. Ang kanilang timbang ay umaabot sa 40 kg at pwedeng umabot ang tangkad sa 65 cm. Ang mga German Shepherd ay may malakas na etika sa trabaho at napakadaling turuan. Kaya naman sila ay sikat na mga pagpipilian para sa maraming mga trabaho at bilang mga alagang pamilya. Bagaman ang mga German Shepherd ay karaniwang itinuturing na tapat at mapangalaga ng mga kasama, may mga potensyal na panganib na kaakibat sa kanila. Maaaring magpakita ng agresyon ang mga German Shepherd lalo na kung hindi sila naaayon na nakakasalamuha sa mga tao. May malalim na instinct sa pagprotekta ang mga German Shepherd sa kanilang teritoryo. Bagaman maaaring maging isang mabait ito sa ilang sitwasyon, maaari rin itong humantong sa agresyon kung hindi maayos na hinahawakan o kung ang aso ay pakiramdam na ang kanilang teritoryo ay binabantaan. May dominanteng personalidad din ang mga German Shepherd at maaaring mauwi sa problema sa tahanan kung hindi sila binigyan ng wastong pamumuno at pagtitraining. Kinakailangan nila ng matibay at patuloy na pamumuno mula sa kanilang mga may-ari upang maiwasan ang mga issue sa ugali. Rottweiler. Nagmula din ito sa Germany. Kilala sa kanilang lakas, katapatan at mga instinct sa pangangalaga. Ang mga Rottweiler ay ginamit noon para sa pagpapastol at pagbabantay ng hayop at naging popular bilang mga aso sa pulisya at militar dahil sa kanilang talino at kakayahang turuan. Tumitimbang ito hanggang 60 kg at lumalaki hanggang 69 cm. Kilala din ng mga Rottweiler na agresibo, ngunit ang katangiang ito ay lubos na nakasalalay sa mga factors tulad ng pagpaparami, pakikisalamuha at pagtitraining. Maaaring magdulot ng problema sa ugali ang maling pamamaraan sa pagpaparami o kakulangan sa pakikisalamuha, lalo na kung ang aso ay nakakaramdam ng pagbabanta sa kanilang teritoryo o pamilya. Bagaman ito ay maaaring maging isang mabait sa ilang sitwasyon, maaari rin itong humantong sa biglang pananakmal kung hindi maayos na hinahawakan o binabantayan.
kagaya ng German Shepherd at Doberman Pinscher. May dominanteng personalidad din ang mga Rottweiler at maaaring subukan na ipakita ang kanilang sarili bilang ang alpha sa tahanan kung hindi sila bibigyan ng wastong pamumuno at pagsasanay. Kung wala ang tamang pag-aalaga o training, maaaring maging takot o agresibo ang mga ito sa mga di pamilyar na sitwasyon. Pit Bull Terrier. Ito ay isang uri ng aso na kinabibilangan ng iba't ibang lahi, kabilang ang mga American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier at iba pa. Ang mga asong ito ay kilala sa kanilang lakas, kahusayan at pagiging tapat sa kanilang mga may-ari. Ang mga Pit Bull Terrier ay kasaysayang binibreed para sa bull baiting at ginagamit bilang mga aso sa bukid. At may iba't ibang mga papel tulad ng pangangaso, pagbabantay, at bilang mga kasamaan sa pamilya. Tumitimbang ang mga ito hanggang 27 kg at maaaring lumaki hanggang 53 cm. Ang mga Pit Bull Terrier ay kilala bilang agresibo dahil sa kanilang kasaysayan sa pakikipaglaban ng mga aso. Gayunpaman, ang tamang pagpaparami at wastong pagso-socialize ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga issue sa katapangan ng asong ito. Ngunit ang mga maling pag-aalaga o hindi tama ang training ng mga pit bulls ay maaaring magpakita ng mga kilos ng agresyon, lalo na sa iba't ibang mga hayop at tao sa paligid. Tulad ng maraming iba pang mga lahi, napakalalim ng instinct ng mga pit bull terrier sa kanilang teritoryo. Bagaman ito ay maaaring maging isang mabait na aso, maaari rin itong humantong sa pagkamapanakit kung hindi maayos na naaalagaan. Sa ilang lugar, ang mga Pit Bull Terrier ay nasasailalim sa batas na nagbabawal sa pagmamay-ari ng mga asong ito. Isa sa mga katangian ng Pit Bull Terrier ay ang mga maskuloso na aso na may malakas na panga, at ang kanilang lakas ay maaari maging isang panganib kung hindi ito maayos na nahahawakan. Dapat mapakita ng may-ari na kaya niyang higitan ang kanilang lakas at magbigay ng tamang pagsasanay at pagmamatsyag. Ito lamang ang ilang malalaking uri ng aso sa buong mundo. Mahalaga na tandaan na hindi lahat ng mga asong ito ay nagpapakita ng agresibong pag-uugali, at marami sa kanila ay maaamo at mahusay na mga kasamahan. Ang responsableng pagmamay-ari ay dapat maagang pagso-socialize, positibong pagsasanay, at regular na exercise ay mahalaga para sa pagpapamahala ng anumang potensyal na panganib na kaakibat ng lahi ng mga aso, at upang tiyakin na ang mga alagang aso ay maaaring maging mga mapagmahal at tapat na mga kasamahan ng pamilya. Ikaw kaibigan, ano ang opinyon mo sa mga asong ito? Comment down below para malaman namin ang sagot mo. Maraming salamat sa panonood. Kung isa ka sa interesado sa mga gantong topic, please like and subscribe